Kabanata 1231. Ang vilya sa 22 Low Cloud Residence ay pribadong vilya ni Thomas. Hinayaan niyang tumira doon pansamantala si Birch at ang kanyang pamilya. Sa oras na ito, nakaupo sina Thomas at Birch sa sopa sa sala. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at pinag-usapan kung paano muling itatayo ang Red Society Pharmacy. Ang muling pagtatayo na ito ay hindi lamang kailangang maging kahanga-hanga, ngunit nangangailangan din ito ng isang pakiramdam ng teknolohiya sa gusali, sabi ni Birch. Pinuna niya ang muling pagtatayo ilang araw na ang nakakaraan, ngunit siya ang naging pinaka-agresibo tungkol dito ngayon. Ding! 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 4 na beses nang tumunog ang orasan dahil 4 PM na ngayon. Sa sandaling iyon, nagmamadaling umuwi si Jacob. Pinunasan niya ang pawis sa noo at inilagay ang folder sa mesa. Dad, Mr. Mayo, bumalik na po ako. Itinaas ni Birch ang kanyang ulo at sinulyapan si Jacob. He unhappily said, I let you go and handle some procedure. Bakit ang tagal mong umalis? Nagkibit balikat si Jacob. Umuulan nung pauwi na ako. Takot akong mabasa yung mga dokumento kaya sumilong ako sa ulan sa isang coffee shop. Medyo natagalan. Huwag kang magsinungaling. Sinabi ni Birch, tumigil ang ulan bago mag 2:00 ng hapon, ngunit bumalik ka ng 4:00 ng hapon. Bakit? Inilabas ni Jacob ang kanyang dila. Hindi ba sinabi ko lang sa iyo? Sumilong ako sa ulan sa isang coffee shop at nagkataon akong nakilala ang isang babaeng shop at nagkataon akong nakilala ang isang babaeng estudyante sa universidad. Iniwan niya ang kanyang examination identification card, kaya pinabalik ko ito sa kanyang universidad. Pagkatapos, pinainom niya ako, kaya mas tumagal. Matapos pakinggan ni Birch si Jacob, inilibot niya ang kanyang mga mata. Wow! Nagtataka nga ako kung bakit ang tagal mong bumalik nahuhumaling ka pala sa isang babae. Hindi ka ba nakaalis nang makita mo ang kabataan at magandang babaeng estudyante sa universidad? Napakamot ng ulo si Jacob. No, Dad. Hindi naman ako kasing takot gaya ng sinasabi mo. I was just. You were just what? Do you dare to say that you obediently went to send back the examination identification card because she looked pretty? Nagpout si Jacob. Hindi siya nakasagot. Nakaramdam siya ng pangamba. Sa katunayan, kung si Jenny ay hindi naging kaakit-akit at kaibig-ibig, maaaring hindi ito ibinalik ni Jacob. Ang pag-ibig sa unang tingin ay peke. Nagustuhan lang niya ang figure niya. Gayunpaman, hindi ito isang kaiyahiyang bagay. Para sa isang batang lalaki tulad ni Jacob na hindi pa nakipagrelasyon, si Jenny ang uri ng babae na hindi niya kayang labanan. Bahagyang ngumiti si Thomas habang tinutulungan si Jacob palabas. Mr. Nolan, please don't blame Jacob. He's in his 20s now, so it's also time for him to get into a romantic relationship. He can't stay single forever, right? Matapos marinig iyon ni Jacob ay hindi niya maiwasang mapangiti. Tuwang-tuwa siya kaya napangiti siya. Napangisi si Birch. Mr. Mayo, you don't have to explain for him. Napakakomplikado ng lipunan ngayon. Walang nakakaalam sa background ng babae. Tsaka nasa kritikal na panahon tayo kung saan i-reconstruct natin ang botika ng pamilya Nolan. Paano niya napabayaan ang ganoong mahalagang bagay sa relasyon niya? Sumagot si Thomas, ang pagiging nasa isang relasyon ay hindi nangangahulugang pababayaan niya ang mga mahalagang bagay. Tumingin siya kay Jacob. Just go ahead and pursue the girl. I support you. Iminuwestre ni Jacob ang kanyang kamay para ipakita ang okay. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Birch habang sinabi niya, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil sinusuportahan ka ni Mr. Mayo. Sinasabi ko sa iyo na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay muling itayo ang Red Society Pharmacy. Kung magpapabaya ka ang mahalagang bagay na ito dahil sa relasyon nyo, hindi kita mapapatawad. Inilibot ni Jacob ang kanyang mga mata. Nakuha ko na. Pagkatapos, lumipat siya kay Thomas. Mr. Mayo, pwede mo bang ipahiram sa akin ang iyong matingkad na pulang Ferrari sa loob ng 2 araw? Dahil, pumayag si Jenny na tumambay sa akin bukas, kaya hindi ko siya dapat isama sa subway o public bus, di ba? Masyadong luma ang sasakyan namin, kaya nahihiya ako kung itataboy ko ito. Tumigil si Thomas sa kanyang trabaho at tinitigan si Jacob ng may pag-iisip. Kung ang pinansyal na kakayahan mo lang ang pinapahalagahan ng isang babae, sa tingin ko hindi mo na kailangan magsama-sama.
Ibinaba ni Jacob ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Kabanata 1232. Gayunpaman, idinagdag ni Thomas, pero muli, ang unang impresyon ay mahalaga. Ang bawat babae ay nagnanais na makatagpo ng isang prinsipe. Kung mukha kang masyadong sira, hindi rin bagay. Mula sa kalungkutan ay naging masaya si Jacob. Ginoong Mayo, pumayag ka lang. Inilagay ni Thomas ang susi ng kotse sa mesa. Maaari kong ipahiram sa iyo ang aking sasakyan, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo, Jacob. Dapat alam mo ang iyong mga limitasyon. Hindi ko pinahiram sa iyo ang kotse ko para pumunta ka at magpakitang gilas. Kung gold digger ang Jenny mo, please give up on her as soon as you can. Kinuha agad ni Jacob ang susi. Mag-aasal ako. Salamat, Mr. Mayo. Tumawa siya habang tumatakbo palayo. Sa gilid, umiling si Birch. Ginoong Mayo, inispoil mo siya. Umalaklak si Thomas. Minsan, ang paghabol sa isang babae ay nangangailangan ng magandang presentasyon. Hindi ito masyadong nakakasama. Halika, ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa muling pagtatayo ng Red Society Pharmacy. Ang mga sumunod na araw ay ang mga araw na nadama ni Jacob ang pinakamasaya sa kanyang buhay. Siya ang nagmaneho ng marangyang sports car ni Thomas para dalhin si Jenny kung saan-saan. Sa loob lamang ng ilang araw, nabisite na nila ang lahat ng sikat na atraksyong panturista sa Central City, kabilang ang zoo, aquarium, shopping mall, water theme park, at amusement park. Natural, naubos niya agad ang pera niya. Inilabas ni Jacob ang pribadong ipon na naipon niya sa loob ng mahigit 10 taon. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili, ginugol niya ito ng masaya. Paanong ang mga tao ay hindi gumastos ng pera upang ituloy ang mga babae? Nasiyahan si Jacob sa kanyang pag-iisa kasama si Jenny araw-araw at nasiyahan siya sa inosenteng pag-ibig na ito. Dumating na ang gabi. Pagkatapos pauwiin ni Jacob si Jenny sa paaralan, pinaandar niya ang matingkad na pulang Ferrari at umalis. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, lumabas si Laura mula sa dilim. Jenny, ang saya mo ba ngayon? Agad na nawala ang ngiti ni Jenny at mukha siyang pagod. Tinasahin niya ang kanyang mga balikat at nag-stretch. Nalungkot siya habang sinasabi, anong masaya. Buong araw akong naglaro ng online games kasama ang tanga. Kinailangan ko pang makinig sa mga kalokohan niya gaya ng King of Fighters o Street Fighters. Nakakainis siya. Huminto siya saglit bago nagtanong, Miss Laura, hanggang kailan ko matatapos ang deal na ito? Hindi ko na kaya. Araw-araw kong sinasamahan ang tandang batang ito kung saan-saan. Malapit na akong maging tanga. Napangiti si Laura. Nandito ako para batiin ka ngayon. Tapos na ang iyong misyon. Hindi mo na siya kailangang samahan kahit saan. Talaga? Oo. Iyan ay kahanga-hanga. Tuwang-tuwang sinabi ni Jenny, I'm finally free. Miss Laura, dapat mo bang gawin ang huling pagbabayad? Naglabas si Laura ng checkbook. Pinuno niya ang numero, pinunit ang pahina, at ibinigay. Narito ang huling bayad na $1 million. Kinuha naman ito ni Jenny at tinignan. Hinawakan niya ito sa kamay at nakaramdam ng sobrang saya. Napakasimple at direkta mo, Miss Laura. Pinunan ni Laura ang isa pang tseke at muling ibinigay kay Jenny. Narito ang isa pang $1 million. Maaari mo ring panatilihin ang isang ito. Natigilan si Jenny. Angkop ba ito? Sabi ni Laura, walang hindi nararapat dito dahil kailangan kong mawala ka ng ilang oras sa mga susunod na araw. At saka, kailangan mo ring ipahiram sa akin ang iyong social media account saglit. Habang naririnig ni Jenny, mas lalo siyang naguguluhan. Pahiram sa iyo ng account ko. Kailangan ko ring mawala ng ilang oras. Miss Laura, parang wala tayong business deal na ganito ha. Magkakaroon tayo ngayon. Tinawian ni Laura ang kanyang kamay at agad namang sumugod ang ilang maskuladong lalaki. Walang pag-uusap, hinawakan nila si Jenny at umalis. Pakawalan mo ako. Saan mo ako dadalhin? Pakawalan mo ako. Kahit anong sigaw niya, walang dumating para iligtas siya. Sa huli, inihagis siya sa kotse at dinala ng matipunong lalaki. Sa gabi, tinitigan ni Laura ang mga bituin sa langit at sinabi sa malalim na tono, handa na ang lahat. Thomas Mayo, kahit na ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa langit, susubukan kong patayin ang iyong liwanag. Kabanata 1233.
Sa hating gabi, abala pa rin sina Thomas at Birch sa muling pagtatayo ng botika ng pamilya Nolan. Sa sobrang pagod din ni Jacob ay natulog muna siya. Umuulan na naman sa labas. Parang ordinaryo ang lahat. Biglang narinig ang ilang langit-ngit na dulot ng pagliko ng sasakyan sa labas. Matangos ito sa tenga. Kasunod nito, binuksan ang pangunahing pinto. Nagmamadaling pumasok si Aris na basang-basa sa ulan ang kanyang damit. Ang una niyang sinabi ay, "Commander, may nangyaring masama." Palaging napakakalma ni Aris at hindi siya madaling mawala ng lakas. Gayunpaman, nagmamadali siyang pumasok sa bahay na basang-basa ang kanyang damit sa ulan at ang una niyang sinabi ay, "May nangyaring masama." Ito ay dapat na isang kakilakilabot na bagay. Si Birch ang unang huminto sa kanyang trabaho at sumimangot. "Ginoong Aris, anong nangyari?" Lumapit si Aris kay Thomas at nag-aalangan na magsalita. "Sabihin mo." Hindi nagtaas ng ulo si Thomas. Huminga ng malalim si Aris at sinabing, "Ngayon lang, iniulat ng balita na ang Sterling Technology ay nakipagtulungan sa Red Society Pharmacy para gumawa ng panloloko. Nilin lang natin ang industriya ng medikal sa Central City upang makakuha ng malaking halaga ng pera sa pangalan ng pangangalap ng pondo." Matapos marinig iyon ni Birch, natawa siya. Aling kumpanya ng media ang gumagawa ng kalokohang ito? Malinaw naming inilista ang bawat paggamit ng perang nakukuha namin mula sa pangangalap ng pondo at hindi kami nagkamali. Dahil naglakas loob silang Sir Antayo, pupunta ako sa korte at ay demanda sila bukas. Kung ihahambing sa pagkabalisa ni Birch, mukhang mas kalmado si Thomas. Alam ni Thomas na hindi masyadong magagalit si Aris kung iyon lang ang kaso. Walang kailangang gawin si Thomas kung ito ay tungkol lamang sa paninirang puri at pagpapakalat ng maliliit na chismis tungkol sa kanila. Madali itong masettle ni Aris sa kanyang mga kakayahan. Magdaraos ng press conference si Aris, magsampa ng singil, at haharangyan ang lahat ng channel. Pagkatapos niyang gawin ang mga ito, ang Sterling Technology ay hindi magdaranas ng anumang pagkawala at ang kumpanya ng media na bumubuo sa kwento ay matatapos din. Ngunit, labis na nagtrabaho si Aris kaya lumapit siya kay Thomas. "Ano ang ibig sabihin nito?" Nangangahulugan ito na ang problema ay napakalubha na ito ay higit pa sa inisip ni Birch. "Dapat higit pa riyan, di ba?" Napatingin si Thomas kay Aris. Tumango si Aris, ngunit nag-alinlangan siyang magsalita muli. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Sabi ni Thomas, "Walang dapat ipag-alala. Kung may problema, magsalita ka lang ng tapat." "Okay, let me explain it now." Huminga ng malalim si Aris at sinabing, "Hindi lang gawa ng media company ang mga kwento. Nag-post sila ng maraming mga larawan." "Anong mga litrato?" "Mga larawan ni Jacob." "Ang nilalaman?" Inilarawan nila si Jacob na nagpapakita ng kanyang kayamanan at bumili ng mga mamahaling gamit ng walang limitasyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas at malabo niyang naramdaman na may mali. Sa pagiging matino, naramdaman na niya na tila nahulog sila sa bitag na itinakda ng kanilang karibal. Natarante si Birch at sinabing, "Imposible. Paano magagawa ni Jacob iyon?" Sabi ni Aris, "Totoo naman." Pinatunayan ng pulisya ang lahat ng mga larawan. Sila ay tunay. Habang nagsasalita si Aris, tinapot niya ang lahat ng larawang iniulat ng news media at inayos sa laptop. Si Jacob ay umiibig sa isang bata at magandang babae sa mga larawan. Napakabaliw niyang binili ang dalaga ng maraming make-up products, branded na damit, alahas, at luxury branded bags. Nagmaneho pa siya ng marangyang Ferrari sports car na nagkakahalaga ng hanggang $10 million at dinala niya ang babae kung saan-saan. Nabisita nila ang maraming lugar, kabilang ang zoo, aquarium, at theme park. Saan niya nakuha ang lahat ng pera? Ayon sa ulat ng balita, inilagay ni Jacob sa kanyang mga bulsa ang perang naibigay para sa muling pagtatayo ng Red Society Pharmacy. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng napakaraming pera? Bakit hindi gaanong gumastos si Jacob noon, ngunit kayanan niya ang gastos na ito ngayon? Ang tanging paliwanag ay inilagay ni Jacob sa kanyang mga bulsa ang pera ng donasyon. Hindi lamang yan. Nagtap pa si Aris ng isang exposed personal account. Tingnan mo, ito ang personal na account ng batang babae sa larawan. Kamakailan lang ay nag-post siya ng mga mensaheng ito. Kabanata 1234. Napatingin dito si Thomas. Nakita niyang nagpapakitang gilas ang dalaga kamakailan.
Ipinakita niya kung ano ang kinain niya isang araw, kung saan siya pupunta sa susunod na araw, at kung anong mga luxury goods ang bibilhin niya kinabukasan. Pinuno pa ng maraming luxury brand ang kanyang personal na living space. Ang pinakakapansin-pansing bagay ay ang pagbanggit ng batang babae sa pangalang Young Master Nolan, paminsan-minsan. Tinabi niya na binili ni Young Master Nolan ang lahat ng pag-aari niya at pinakitunguhan siya ng hindi kapani-paniwala. Ang Young Master Nolan na ito ay tumutukoy kay Jacob. Napakaraming candid na larawan at nalantad ang account ng dalaga kung saan siya nagpakitang gilas. Kaya, hindi mapag-aalinlanganan ang pagkilos ni Jacob na gumastos ng maraming pera para ituloy ang isang babae. Kitang-kita ito, kaya hindi ito maitatanggi ni Jacob sa pagtingin sa patunay ng larawan. Si Birch ay huminga ng malalim at halos mawala ng malay. Mabilis siyang ainalalayan ni Thomas. Ginoong Nolan, okay ka lang? Haha, okay lang ba ako? Paano ako magiging okay? Naging matuwid ako sa aking buhay, ngunit hindi ko mapanatili ang aking reputasyon sa gayong katandaan. Tinira ako ng batang ito. Ginoong Nolan, mangyaring huwag mo nang mabalisa. Naiintindihan mo at ako ang karakter ni Jacob. Hindi siya mukhang isang taong gagawa nito. Ginoong Mayo. Ang mga larawang ito ay nasa harapan namin ngayon. Pati ang personal account ng walang isip ay nakalabas din. Gusto mo pa bang protektahan ang brat? Hindi pwede. Kailangan kong turuan ng leksyon ang batang iyon ngayon. Tulad ng sinabi ni Birch, tinanggal niya ang kanyang sapatos at umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag na nakatapak. Agad niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Jacob. Bang! Isinandal niya ang pinto ng kwarto sa dingding. Nagising si Jacob na mahimbing na natutulog sa malakas na kalabog ng pinto. Lumingon siya sa gilid at tumingin. Tatay niya iyon. Dad, hindi mo ba mabuksan ang pinto ng malumanay? Tinakot mo ako. Birch gritted his teeth as he said, tinakot kita. Hindi ko lang gustong takutin ka ngayon. Gusto kitang bugbugin. Kumuha siya ng tsinela sa lupa, hinayla ang kumot ni Jacob at hinampes siya habang nakahiga siya sa kama. Wala pa ring ideya si Jacob, ngunit unang tumama ang tsinela sa kanyang puwetan. Sa sobrang sakit ay napasigaw siya at agad siyang napaupo. Hinimas-himas niya ang kanyang puweten habang nagtatanong, Tay, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Pinarurusahan kita para sa hustisya ngayon. Hindi nagpaliwanag si Birch, ngunit patuloy niyang binubugbog si Jacob. Nipatikip ito sa ulo ni Jacob at tumakbo sa kwarto. Sa huli, tumakbo siya palabas ng silid sa ilalim ng braso ni Birch. Kamulong-gulong siya at gumapang papunta sa sala sa unang palapag. Bata, tumigil ka sa pagtakbo. Itinaas ni Birch ang tsinelas at tumakbo. Agad namang nagtago si Jacob sa likod ni Thomas, Ginoong Mayo, iligtas mo ako. Baliw na ang tatay ko ngayon. Samantala, agad namang pumunta si Aris at pinigilan si Birch. Hindi siya natatakot na sakta ni Birch si Jacob. Nag-aalala lang siya na baka mapagod si Birch. Ginoong Mayo, huwag mo akong pigilan. Hayaan mo akong patayin ang batang ito. Si Jacob ay mukhang lubos na nalilito. Nakaramdam siya ng hinanakit habang nagtanong, Tatay, ano ang nangyayari sa iyo? Anong mali? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Hindi ko talaga alam. Sa oras na ito, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay upang ipahiwatig kay Birch na maging mas kalmado at tahimik. Pagkatapos, pinigilan niya si Jacob at pinaupo sa tabi niya. Jacob. Ginoong Mayo. Halika, tingnan ang mga ulat ng balitang ito, ang mga larawang ito, at ang account na ito. Ha, sige. Matapos itong hilingin ni Thomas, isa-isang tiningnan ni Jacob ang lahat. Bago niya natapos ang pagsulyap, namutla ang kanyang kutis at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ngayon alam na niya kung bakit gusto siyang bugbugin ng kanyang ama. Kabanata 12:35. Ginoong Mayo, namula at namutla ang mukha ni Jacob. Kakarelasyon pa lang niya, kaya bakit ito gumawa ng ganitong kahindek-hindek na balita? Gusto niyang magpaliwanag, pero parang walang dapat ipaliwanag. Hindi ba niya ginawa ang mga bagay na iyon? Hindi, lahat ay ginawa niya. Hindi niya ito maitatanggi. Gayunpaman, lumilitaw na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang ginawa at kung ano ang inilarawan ng media. Ay nalalayan ni Aris si Birch sa pagkakaupo. Muli siyang nagsuot ng sapatos bago niya hinampes ang mesa at sumigaw, anong ginawa mo?
Sabihin sa amin ang lahat ngayon. Mukhang agrabyado si Jacob. Ako, wala akong dapat ipaliwanag. Walang dapat ipaliwanag. Haha. Saan mo ginastos ang lahat ng pera sa pangangalap ng pondo? Magkano ang iyong nagastos? Sabihin mo na. Dad, hindi ko talaga ginawa. Nagsisinungaling ka pa rin ba? Nagtaas ng kamay si Birch at umakto na parang gusto niyang sampilan si Jacob pero pinigilan siya ni Iris. Inabot ni Thomas para itulak sina Birch at Jacob sa magkabilang gilid at umupo siya sa pagitan nila. Sabi niya, Mr. Nolan, puminahon ka muna. Naniniwala ako sa sinabi ni Jacob. Hindi niya ginamit ang pera sa pangangalap ng pondo. Nakaramdam si Birch ng lakas. Ginoong Mayo, bakit mo pa pinagtatanggol ang kumag na ito? Bakit ka naniniwala sa kanya? Mahinahong sinabi ni Thomas, hindi ako naniniwala sa kanya. May tiwala ako sa sarili ko. Agad na tumahimik ang kwarto. Patuloy na sinabi ni Thomas, mahigpit kong kinokontrol ang lahat ng pera sa pangangalap ng pondo at itinatala ko kung saan ginagastos ang bawat sentimo. Tsaka Mr. Nolan, may kopya ka rin ng record. Kung wala ang aming pahintulot, paano gagastusin ni Jacob ang pera? Ang sinabi niya ay nagpapaliwanag kay Birch. Napagtanto agad ito ni Birch. Oo, walang makakagamit ng pera kung hindi niya ito aprobahan ni Thomas. Sa sobrang galit niya ay natarante rin siya. Sinabi ni Birch, paano ko makakalimutan iyon? Ngunit ang problema ay ang mga larawang ito. Sinabi ni Thomas, mga larawan lamang ito, ngunit ang mga taong naglathala ng balita ay buhay. Depende ito sa kung paano mo ipaliwanag ang isang larawan. Mayroong iba't ibang mga interpretasyon kung titingnan mo ito mula sa iba't ibang mga anggulo. Tumingin siya kay Jacob at tinanong ang unang tanong, totoo ba ang mga larawang ito? Tingnan mo sila. Mayroon bang mga Photoshop o gawa-gawa? Seryosong tiningnan ni Jacob ang bawat larawan. Sa huli, tumanggaw siya at sinabing, walang masama. Ang lahat ng mga larawang ito ay totoo. Marami talaga akong pinuntahang lugar kasama si Jenny kamakailan at marami rin akong binili sa kanya. Napangisi si Birch. Nahuhumaling ka sa babae na hindi mo namalaya na sinundan ka at nakuhanan ng larawan. Nagpout si Jacob at ibinaba ang ulo. Tinuri ni Thomas ang sitwasyon. Ang mga larawang ito ay hindi kinuha sa parehong araw at hindi sila kinuha sa parehong lokasyon. Nangangahulugan iyon na sinusubaybayan at nililigawan ka ng mga tao kamakailan. Malinaw nilang pinlano ito. Ito ay pinaghandaan. Umunat ang noo ni Jacob. Pero ang problema, paano nila nalaman kung saan ako pupunta? Maraming beses na naisipan kong pumunta sa isang lugar sa huling minuto. Hindi naman siguro nila malalaman, di ba? Oo. Kung gusto mong sundan at panakaw ang isang shot ng isang tao. Lalo na kapag kailangan mong sundan siya araw-araw, ang pangunahing kondisyon ay ang malaman kung saan niya gustong pumunta at kung kailan siya pupunta. Hindi yun magagawa, maliban kung. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata at sinabing, maliban kung sasabihin mo sa kanila ang lokasyon at oras. Umalaklak si Jacob. Ginoong Mayo, hindi ako tanga. Bakit ko sasabihin sa iba ang tungkol dito? Hindi mo sasabihin sa iba, ngunit sasabihin mo sa iyong Jenny. Kabanata 1236. Jenny. Agad na naramdaman ni Jacob ang panginginig na dumaloy sa kanyang gulugod. Ibig sabihin ba nito? Si Jenny ang salarin na nanirampuri at nag-frame kay Jacob. Naging setup ba ang tinatawag na romantic relationship? Habang iniisip niya, mas lalo siyang nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Nakilala mo siya noong umulan at nagkataon pa na nakita mo ang examination identity card na iniwan niya. Napakadrama niyan. Nang maglaon, nahulog pa siya sa iyo sa hindi malamang dahilan. Hiniling niya sa iyo na ihatid mo siya kung saan-saan. Sa loob ng ilang araw, dinala mo siya saan man sa Central City at gumastos ka ng maraming pera. Haha. Ano man ang mangyari, ito ay mukhang isang bitag na maingat na itinayo. Na-set up ka. Noong mag-shopping kayo ni Jenny at bumili ng ilang gamit, nakuhanan ang buong proseso. Pagkatapos, gumawa sila ng labis na ulat at gumawa ng lahat ng uri ng masasamang haka-haka. Gumawa sila ng mga kwento tungkol sa pagpuno mo sa iyong mga bulsa ng pera sa pangangalap ng pondo. Ang trick na ito ay napakatalino. Napalunok si Jacob. Alam niyang hindi pa rin niya ito matatanggap.
Tinatawagan ko si Jenny para magtanong tungkol dito ngayon. Inilabas ng dalisay na pag-iisip na si Jacob ang kanyang telepono at tinawagan si Jenny, ngunit ang natanggap niyang tugon ay, paumanhin, hindi ma-reach ang numerong na-dial mo. Sa pagkakataong ito, kinailangan itong paniwalaan ni Jacob kahit na ayaw niya. Noong unang beses na nakipagrelasyon ang dalisay na batang lalaki, nahulog siya sa isang bitag na itinakda ng ilang tao. Hindi lang siya dumanas ng malaking dagok sa kanyang damdamin kundi naging sanhi din ng kaguluhan sa kanyang pamilya at kay Ginoong Mayo. Sa sandaling iyon, nadama ni Jacob na siya ay isang makasalanan at ang kanyang kasalanan ay hindi mapapatawad. Ako ay humihingi ng paumanhin. Tinakpin ni Jacob ng dalawang kamay ang ulo niya. Sumandal siya sa mesa at umiyak ng umiyak. Napabuntong hininga si Thomas. Bahagya siyang umiling at sinabing, hindi mo kasalanan. May taong sadyang nagtakda nito. Ginamit nila ang iyong kainosentehan at kabaitan dahil hindi pa kayo nagkarelasyon noon. Tinadya nilang ayusin ang isang aksidenteng pag-iibigan para sa iyo. Hindi mo maiiwasan. Napabuntong hininga din si Birch. He helplessly said, kaya sabi ko sa umpisa, kung wala kang alam sa background niya, bakit mo siya kasama? Ngayon, nag-ulo ka. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa oras na ito, curious na nagtanong si Aris, may isang bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Jacob, dahil hindi mo ginamit ang pera para sa pangangalap ng pondo, saan mo nakuha ang iyong pera para ipambili ng mga magagarang bag at alahas para kay Jenny? Itinaas ni Jacob ang kanyang ulo, pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabi sa isang humihikbi na tono, iyan ang aking ipon na naipon ko nang hindi bababa sa 10 taon. Karaniwang wala akong anumang espesyal na libangan, at kumikita ako ng karagdagang kita kapag nagsasagawa ng mga konsultasyon sa outpatient. So, marami akong naipon all these years. Magkano ang mayroon ka? Tanong ni Aris. Halos $400,000. Wow! Marami iyon. Medyo malaki ang ipon mo. Nagtanong muli si Aris, magkano pa ba ang mayroon ka ngayon? Wala na akong $10,000 ngayon. Ano, muntik nang mahulog si Aris sa upuan niya. Hindi makapaniwalang sabi niya, so, you're saying that you spent $316,000 on Jenny in just 5 days. Kumastos ka ba ng halos $80,000 araw-araw sa karaniwan? Tumango si Jacob. Oo. Hinawakan ni Aris ang kanyang noo gamit ang isang kamay. Talagang hindi niya inaasahan na si Jacob ay nalilibugan ng pagmamahal at hindi sineseryoso ang pera. Pinata, nababaliw ka na ba? Kumastos ka ba ng napakaraming pera sa isang babae na ilang araw mo lang nakilala? Gayunpaman, mukhang natigilan si Jacob habang sinabi niya, hindi ba dapat tayo ay gumastos ng pera kung tayo ay nasa isang relasyon? Kung hindi, paano ko hahabulin ang isang babae? Hindi nakaimik si Aris. Sino ang nagtanim ng mga katawa-tawang teorya sa kanya? Patuloy din ang pagbuntong hininga ni Birch. Kasalanan ko ito. Dapat ay hinayaan kitang lumapit sa mga babae kanina at makipagrelasyon para hindi ka naging ganito kalinis-linas. Kabanata 1237. Kaya, ang sitwasyon ngayon ay halata, sabi ni Thomas. Ito ang orihinal na laro ng Badger. May naglagay ng bitag para kay Jacob, pagkatapos ay nagpanakaw sila ng ilang mga putok at sinisiraan siya. Ang pera ay ipon ni Jacob at ipinahiram ko sa kanya ang kotse. Sa madaling salita, ang sinabi ni Jacob ay medyo katangahan, ngunit walang mali sa moral at legal na aspeto. Matapos nilang marinig ang sinabi ni Thomas, hindi nila namamalayan na nakahinga sila ng maluwag. Sabi ni Jacob, maganda iyan. Pupunta ako ngayon sa media at linawin ang mga ito para mabawi ang hustisya. Tumayo siya at gusto nang umalis. Maghintay ka. Ginoong Mayo, ano pa bang meron? Umiling si Thomas. Bagaman nilinaw namin ang sitwasyon at inosente ka, hindi ito nangangahulugang paniniwalaan kami ng publiko. Ha? Napakamot ng ulo si Jacob. Ginoong Mayo, hindi ba dapat nating linawin ito? Paano natin lilinawin? Maging tapat lang. Sa tingin mo ay tapat ka, ngunit maniniwala ba ang ibang tao sa iyo? Tinitigan ni Thomas si Jacob. Maniniwala lang ang ibang tao sa gusto nilang paniwalaan. Ngayon, nalantad na ito. Kahit linawin mo, sa tingin mo may maniniwala sa iyo. Iisipin na lang nila na gumagawa ka lang ng PR crisis.
Iisipin nilang pinagtatakpan mo lang ito at sinasadya mong tinatakpan ang katotohanan. Hindi pwede. Nagdilim ang ekspresyon ni Jacob. Mamantong hininga si Aris at sinabing lahat ay handang maniwala sa masamang bahagi ng mga isyong ito. Maaari mong linawin ito, ngunit ang ibang media ay maaari pa ring gumawa ng masasamang haka-haka. Sa huli, magiging gulo. Lahat ay magiging lohikal at magkakaroon ng maraming bersyon ng insidenteng ito. Walang pakialam kung ano ang totoong sitwasyon. At saka, it's the truth that you were in a relationship and you did spend a lot of money, right? Sa isang kritikal na oras kapag ang pamilya Nolan ay muling itinatayo, angkop ba para sa iyo na gumastos ng napakaraming pera? Sabi ulit ni Thomas. Nanatiling tahimik si Jacob. Dagdag pa ni Aris, bakit hindi mo ginastos ang perang iyon ng mas maaga pero ginastos mo pagkatapos mangyari ang fundraising? Saan mo nakuha ang iyong sports car? Sabi mo hiniram mo kay Mr. Mayo. Maaari bang i-hypothesize ng mga taong iyon na nilagyan ni Ginoong Mayo ang kanyang mga bulsa ng pera para makabili ng sports car para sa kanyang sarili? Hindi alam ni Jacob kung paano niya sasagutin ang mga tanong mula sa kanila. Sa huli, nagtapos si Thomas, alam natin kung ano ang katotohanan, ngunit hindi alam ng ibang tao ang tungkol dito. Kahit sabihin natin sa kanila ang totoo at linawin ang mga bagay-bagay, maghahinala pa rin sila sa atin. Parang may hiwa ang katawan mo. Kahit na gumamit ka ng pinakamahusay na gamot at gamutin ito sa pinakamaikling panahon, mag-iiwan pa rin ito ng peklat. Kapag umiral na ang peklat, ang kalaban ay maaaring patuloy na gumawa ng mga kwento tungkol dito upang gumawa ng kalokohan sa pagitan ng publiko at sa atin. Sa huli, babagsak tayo. Nakaramdam ng takot si Jacob matapos niyang marinig iyon. Bakit marami pa ring problema kung malinaw na ang katotohanan? Bata pa siya at inosente, kaya hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Sabi ni Aris, matalino ang kalaban natin. Mahusay nilang ginamit ang tiwala ng publiko para malutas ang krisis. Ang katotohanan ay hindi na mahalaga. Ginawa ng kaaway na hindi tayo magtiwala sa publiko. Mahirap ibalik ang tiwala kahit paano natin linawin ang mga bagay kapag nangyari ang mga isyu sa tiwala. Nakulong tayo ngayon. Talagang napakatalino ng pakulo ng kanilang kalaban. Napakahirap kung gusto nilang baligtarin ang sitwasyon. Namutla ang kutis ni Jacob. Nagsimula ang lahat dahil sa kanya. Sabi niya, dapat lang akong mamatay para patunayan na inosente ako. O, gusto mo bang magpakamatay sa kasalanan dahil nalantad ka? Walang pakialam na sabi ni Thomas. Walang imek si Jacob. Hindi niya magawang magpakamatay ngayon. Ano pa ang magagawa niya? Kabanata 12:38. Alam ng lahat na si Jacob ay nagkasala. Ang problema, hindi siya pinaniwalaan ng ibang tao. Kahit ipaliwanag niya ang mga bagay-bagay, wala namang magandang epekto. Isipin na lang ng publiko na ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili at pinagtatakpan ang katotohanan. Kung ang kalaban ay kumuha ng pagkakataon at naglabas ng opinyon ng publiko, ang sitwasyon ay lalala. Ano ang dapat nilang gawin? Maging si Thomas ay nakulong din sa pagkakataong ito. Hindi niya maiwasang matarante rin. Sumandal siya sa sopa at nag-isip ng mga solusyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Thomas. Pagkatapos ng aming mahabang talakayan, napabayan na namin ang pinakamahalagang tanong. Sino ang kalaban natin? Oo, sino ang gustong i-frame sila? Nag-iisip din si Birch. Sino ang gustong i-frame ang pamilya Nolan? Maliban sa Mighty Dragon Properties, mukhang wala tayong kaaway. At saka, hindi ba bangkarota ang Mighty Dragon Properties? Sinabi ni Thomas, napakaingat nila at nilero nila ang kanilang panlilinlang ng palihim. Hindi ito mukhang estilo ng Mighty Dragon Properties. At saka, hindi mo ba naisip na mas katulad ng estilo ng dayuhang doktor kaysa sa Mighty Dragon Properties na iset up ang bitag at i-frame si Jacob? Sinabi ni Aris, Commander, ang ibig mo bang sabihin ay ang lahat ng kaguluhang nakilala natin kamakailan ay ginawa ng parehong tao o ng parehong grupo ng mga tao? Ito ay isang napakataas na posibilidad. Paulit-ulit itong pinag-isipan ni Aris bago siya biglang nagsalita, Commander, sa tingin mo ba ay si Sean ang nasa likod nito? Umiling si Thomas. Imposible. Bakit? Simple lang. Iba-iba ang mga layunin. Ipinakita ni Thomas ang dalawang daliri.
Ang layunin ng kasalukuyang kaaway ay sirain ang pamilya Nolan at ako, habang ang ginagawa lang ni Sean ay talunin ako. Kumunat ang noo ni Aris. Hindi ba sila pareho? Iba ito. Ipinaliwanag ni Thomas kung ang layunin nila ay sirain ako, hindi sila maaabala sa presyo at pamamaraan. Maaari nilang gawin ito ng hayagan o palihim. Katulad ngayon, nagtatago sila sa dilim para maglaro ng ilang lihim na pakulo at patuloy na naglalaro ng marurumi at mababang pamamaraan. Kung gusto lang nila akong talunin, hindi na sila makapagtago sa dilim. Kung gusto ni Sean na talunin ako, kailangan may audience, katulad nung guard camp last time. Mapapatunayan lang ni Sean na mas magaling siya sa akin kapag kaya niya akong talunin sa harap ng mga tao. Kung hindi, bakit palihim niya akong sisirain? Hindi ito magpapatunay na mas magaling siya sa akin. Kung matuklasan ng ibang tao na gumagamit siya ng ganitong maruruming pamamaraan, iisipin nilang isa siyang walang kwentang masamang tao. Kung ganoon, paano pa rin niya mamanahin ang posisyon ko sa God of War? Tumango si Aris. Iyan ay may katuturan. Si Sean ay hindi ang uri ng tao na lihim na maglalaro ng mga ganitong pamamaraan. Maliban kay Sean, sino pa kaya ito? Sabi ni Thomas, huwag na tayong manghula. Maaari kang pumunta at simulan ang pagsisiyasat. Pinibigyan kita ng 12 oras. Kailangan mong hanapin ang salarin na nagtayo sa amin. Agad namang tumayo si Aris. Oo, Commander. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Pagkaraan, tumingin si Thomas sa mga miyembro ng Nolan at seryosong sinabi, huwag tayong maupo ngayon. Dapat nating pag-usapan kung paano haharapin ang mga fundraiser na darating at humingi ng paliwanag bukas ng umaga. Mukhang may grupo ng mga darating at bibisita bukas. Sa oras na iyon, paano natin sila haharapin? Isang mahabang buntong hininga si Birch. Nangyari na ang bagay na ito. Hindi ko talaga alam kung paano tatapusin ito. Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin at may matalim na tingin sa kanyang mga titig na para bang nakapagdesisyon na siya. Kabanata 1239. Kinaumagahan, gaya ng hula ni Thomas, isang malaking grupo ng mga tao ang nakatayo sa harap ng pinto para humingi ng paliwanag. Birch Nolan, lumabas ka na. Ginagamit mo ang pera namin para manirahan sa isang villa, magmaneho ng sports car, at maghabol sa isang babae. Nagsasaya ka ba? Nakakahiya ka. Alam ng Diyos ang lahat. Tama lang na sunugin niya ang iyong century-old store. Nararapat itong sunugin. Birch Nolan, ang kulit mo. Umalis ka na. Ibalik mo agad ang pera namin. Pinagalitan siya ng buong industriya ng medikal ng Central City sa harap ng pinto. Ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat mula sa kanilang mga pananaw, ginamit ni na Birch at Jacob ang kanilang kabaitan at mga donasyon upang magsaya. Paano na lang nila natitiis? Ibinigay nila ang pera dahil gusto nilang ipasa ang espiritu, hindi para magsaya ang dalawang tao sa mga babae. Inasahan ni Thomas ang sitwasyong ito kanina. Kaya inayos niya ang malaking bilang ng mga security guard sa pintuan sa simula upang matiyak na ang mga taong ito ay hindi magmadali sa loob at sirain ang bahay. Kasabay nito, tiniyak din niya ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos nilang mag-away ng mahabang panahon, dahan-dahang bumukas ang magkabilang gilid ng pinto at lumabas si Birch. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, please be quiet. Natahimik ang lahat at gusto nilang makita kung paano magpapaliwanag si Birch. Sinabi ni Birch, lahat, alam kong galit na galit ka. Kahit sino ay malungkot na magbasa ng ganoong balita. Ngunit, ako, si Birch Nolan, ay ginagarantiyahan sa aking karakter na ang lahat ng mga balitang iyon ay malisyosong haka-haka at gawa-gawa lamang. Ang pamilyang Nolan ay hindi nakalinya ang mga bulsa nito kasama ng pera sa pangangalap ng pondo. May nanunuya. Bakit ngayon ka pa nagpapanggap? Kung hindi mo itinago ang pera sa pangangalap ng pondo, paano magkakaroon ng pera ang anak mo para makabili ng sports car? Paano niya kayang bilhin ang mga bag at alahas? Sinabi ni Birch, tungkol sa mga ito, inaayos namin ang impormasyon. Magbibigay kami ng kasiyasyang sagot sa inyo. Anong isasagot mo? Sa tingin ko ang pamilya Nolan ay nakipagtulungan sa Sterling Technology upang mapanatili ang pera. Ibalik mo sa amin ang pera namin. Hindi naniwala ang mga tao sa sinabi ni Birch. Sa oras na ito, isang figure ang lumabas. Si Jacob iyon.
Ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay hubad at itinali niya ang kanyang sarili ng mga 20 lubid habang siya ay lumapit sa mga tao. Ano ang kanyang laro? Nagkatinginan ang lahat sa kawalan. Agad na lumuhad si Jacob sa harap ng lahat. Yumuko muna siya bago sinabing, lahat, alam kong nagkamali ako pero may limitasyon ako. Hindi ko talaga ginamit ang fundraising money para pamilyang Nolan. May tumawa. Haha. Sa tingin mo ba matatapos din dahil lang sa itinali mo ang sarili mo habang nagmamakaawa ka? Tingin mo tanga kami. Hindi, tigaw ni Jacob. Huwag kang mag-alala. Inimbestigahan na namin ang insidente at bibigyan ka namin ng makatwirang paliwanag. Somebody said, what can you explain about it? Take ba na nagmamaneho ka ng marangyang kotse at hinabol mo ang isang babae? Totoo ito, ngunit talagang hindi ko ginamit ang pera sa pangangalap ng pondo. Haha, sa tingin mo maniniwala kami sa'yo. Yumuko ulit si Jacob at sinabing, alam kong hindi ka maniniwala sa akin kahit anong sabihin ko ngayon. Pero, please give me some time for the sake of the Centennial Shop ng Nolan family. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. At saka, bago lumabas ang katotohanan, patuloy akong luluhod ng ganito. Kung hindi kita mabigyan ng makatwirang paliwanag, luluhod na lang ako hanggang sa mamatay ako. Nagkatinginan ang lahat. Parang medyo malayo iyon, tama ba? Mukhang hindi nagbibiro si Jacob. Dahil handa siyang gamitin ang sarili niyang buhay bilang kondisyon, tila siya talaga ang nagkamali. Okay, bibigyan ka namin ng ilang oras para sa Centennial Shop ng pamilya Nolan. Kailangan mong patuloy na lumuhad ng ganito. Kung hindi mo kami bibigyan ng makatwirang paliwanag, hindi ka maaaring bumangon, uminom, at kumain. Kung mamatay ka, deserve mo yan. Tara na. Kumaway ng kamay ang taong nanguna sa karamihan. Ang ilang mga tao ay naiwan sa site habang ang iba ay umalis pansamantala. Kabanata 1240. Dahil si Jacob ay lumuhad at humingi ng awa, iyon ay pansamantalang nagbigay kina Thomas at Birch ng ilang oras upang siyasatin ang salarin at katotohanan. Tinitigan ni Birch ang kanyang anak na nakaluhod doon at nakaramdam siya ng labis na pagkadurog ng puso. But then, siya ang dahilan kung bakit nangyari ito. Dapat lumuhad siya. Dapat niyang bayaran ang kanyang kawalang-muwang at kalokohan. Tumalikod si Birch at pumasok sa bahay. Umupo siya sa sopa ngunit hindi siya makainom ng tubig. Siya ay sobrang nanlumo na siya ay nawala ng maraming buhok. Umupo si Thomas sa gilid habang nakapikit para magpahinga. Matyaga siyang naghintay. Pagkatapos ng 2 oras, sa wakas ay bumalik si Aris. Diretso siyang pumasok sa sala at hindi na siya makapaghintay na magsalita. Commander, may natuklasan ako. Agad na binuksan ni Thomas ang kanyang mga mata. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Master Centipede at Laura mula sa Pivot Technology. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata at isang kislap ng malamig na liwanag ang tumawid sa kanyang mga mata. Tila na. Nang masangkot sila noong huling pagkakataon, si Thomas ang nag-set up ng Master Centipede. Sa sobrang galit niya ay na-admit siya sa ospital. Noong una ay inakala ni Thomas na matututunan nila ang kanilang leksyon, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay kumilos ng hindi katulad ng kanilang mga sarili. Sila ay naging mas pinalubha sa halip. Nagtatago na sila ngayon sa dilim para laruin ang dirty tricks at naglaro pa sila ng 3 tricks ng sabay-sabay. Ang kanilang mga pamamaraan ay napakalalim at malupit. Napakasama nila. Paano mo nalaman? Sabi ni Aris, nag-imbestiga kami ng maraming surveillance footage at inimbestigahan din namin ang mga botika, Mighty Dragon Properties, at ang media. Sa huli, nakakita kami ng ilang kapana-panabik na bagay. Una, madalas na nagkikita sina Laura at Socrates. Ngunit pagkatapos mabaigo si Socrates, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Tapos, hindi na sila nagkita. Pangalawa, binisita ni Master Centipede ang Mighty Dragon Properties. Hindi nagtagal, dumating si Maxima mula sa Mighty Dragon Properties at pilit na binili ang Red Society Pharmacy. Ikatlo, ang media na nagulat ng iskandalo ni Jacob sa pagkakataong ito ay tila sinusuportahan ng Pivot Technology. Kung isang puntos lang ang tumugma, malamang na nagkataon lang. Ngunit lahat ng 3 puntos ay nagtugma, kaya hindi ito magiging kasing simple ng isang pagkakataon, lalo na noong nagkaroon ng matinding salungatan ang Thomas at Pivot Technology.
Tinanong ni Aris, Commander, dapat ba nating sirain ang pivot technology ngayon? Hindi sumang-ayon si Thomas. Ang pagsira sa kanila ay hindi nagpapatunay sa aming kawalang kasalanan. Nakaramdam ng lungkot si Aris. Ngunit, hindi nila kami tutulungan na linawin. Nasa dead end na naman sila. Biglang nagtanong si Thomas dahil sa kanyang pagkamausisa, sinabi mo bang nagkaroon ng malaking away sina Socrates at Laura at hindi na sila muling nagkita? Oo, dahil sinuntok ni Laura si Socrates. May nakakita rin sa kanya na tinatapakan siya ni Laura gamit ang kanyang high heels. Umalis na ba si Socrates sa Central City? Hindi pa, pero plano niyang umalis sa loob ng 2 araw. Sige. Tumayo si Thomas. Kumuha ka ng isa pang kotse para sa akin. Saan tayo pupunta? Tig-Deeper Pharmaceutical upang matugunan si Socrates. Mukhang natarante si Aris. Dapat ba nilang pangasiwaan ang insidente ni Jacob ngayon at makaganti sa pivot technology? Bakit sila magkikita ni Socrates? Hindi maintindihan ni Aris, pero ayos lang. Kung may gustong gawin si Thomas, dapat tama ito. Natitiyak iyon ni Aris pagkatapos ng maraming pagsasama. Maghahanda ako ng kotse ngayon.